So we are about to finish the book of James. And the purpose of writing, sinulat ni James to kasi because of the church, they are under pressure ng mga kalaban. They are under arrest ng NBI ng panahon na yon, ng mga kapulisan, lahat ng mga Kristiyano hinuhuli. Imagine niyo yun. They're under pressure. At ang church noon, hindi yun open. They are hiding. Buti nga ngayon tayo, may tiles na, no? Na-enjoy na natin ang building, no? Ang sound, lahat, binigay na ng Panginoon para wala kayong masabi na hindi nyo narinig ang salita ng Diyos. Pero at that time, alam nyo, nagtatago sila. Magtipon-tipon lang. They are hiding. Makapagtipon lang sila, makarinig lang sila ng salita ng Diyos. Makapupuri lang sila sa Panginoon. They are doing it inside the cave, sa mga sementeryo, sa mga ilang. Kaya ang hirap nun. So, most of them nagbabackslide. And this is the purpose of James. Para encourage sila. Para sinabi niya, manatili kayo. And there are several teaching. Nandun yung tang kasi nga, pinipersecute na nga sila, papersecutin pa sila ng mga kapatiran. Parang ang pangit, no? Andun na lahat. And then lastly, he's teaching us doon sa chapter 5, 4 topics ang kanya, no? Patience in suffering. Manatili kayo. Kahit na kayo ay nagtitiis. The power of prayer and healing. And yun ang ating kailangan din. Manatili kayo, manalangin. At kung may mga kailangan kayo, magtipon-tipon kayo. Kahit na simple ang inyong katauhan, basta't kayo'y nananalangin ng tapat, pakikinggan ng Diyos ang inyong panalangin. And then, and by the way, yung unang-una pala, yung mga mayaman, no? Na huwag niyong ibigin ang kayamanan dito sa lupa. Okay? Kaya nga, although you are suffering in following God, and then you pray and believe in your healing, and lastly, yung mga nawala na dahil nga natatakot sila at nahumaling na sa kamunduhan, ibalik nyo naman. And that is the topic of chapter 5. Marami siyang topic eh. Dito nagsisermon siya ng mahaba, through letters. Kasi nga, they are under persecution. They are under pressure na manatili. At sa kanila, ang isipan nila na darating ng Panginoon anytime, mga 20 years, 30 years. Yun ang iniisip nila. Ganun kadali lang. Biglang darating ang Panginoon. Pero until now, hindi pa dumarating, pero nandun pa rin ang kanyang salita. Pero ngayon, mas malapit na nga eh. Mas malapit na. Puri ng Panginoon. So, the topic here is be faithful in your promise. Be faithful with your vow with God. Alam nyo, lahat tayo may mga vow nung tinanggap nyo si Jesus. Nung kayo ay binautismuhan, vow yan. And it's your personal contract with God. At ang Diyos hindi nagbibiro sa mga sinasabi nyo. Kinitake niya yan. Kung sa inyo biro lang o walang kwenta yon, pero sa Kanya, it takes it seriously sa lahat ng mga pinapangako nyo. Sa bawat awitin nyo na nadadama at inaawit nyo, tinitake niya at nalulugod siya. Kaya, bawat sinasabi natin sa Diyos, alam nyo, kinukuha niya yan. At siya rin ay tapat para tugunin kayo. Kaya dito, you have to be faithful. The first topic here is huwag kayong mahumaling sa kamunduhan. Dito, dinidiscuss niya yung mga yumayaman, nakakalimutan na ang uma-attend, ano? Hindi na nila sinusuportahan ng church. Sabi niya, kasama kayong mapapahamak. Alam niyo, maraming verses dito na ang sinasabi, huwag niyong mahilindigdig. First is that, hindi lang to, no? So, 1 John 2:15-12. Sige, basahin natin. Si Pastor Mon wala dito, no? Nabisyo niya yan eh. Na the more na ikaw ay umaangat dito sa daigdig, the more na ikaw ay lumulubog papunta sa impyerno.
So there is a separation. The more na hinahangad mo ang kamunduhan, the more na papalalim ka papuntang impyerno. Ganun po yun. Huwag niyong mahalin ang daigdig. Sabi dito sige pakilagay nga sa yung mabasahin niyo yung first James chapter 5, tinalakay niya rito, huwag naman kayong mukhang pera. Ganon. May warning. Tayo pinagpapala, yes, pagpapalain kayo. Ako pinagpala. Pero ang pagpapalang yan, hindi para sa inyo lamang. Yang pagpapalang yan ay para gamitin kayo ng Diyos. Hindi nyo sasarilinin yan. So, now listen. Hindi yan. Hindi, wag na yun muna yun. Cross-reference. Sige, James 4:4. Buksan nyo muna yung James 4:4. James 4:4. So, kinungklud niya to. Sa James 4:4, okay. You adulterous people, don't you know the friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Mga ilang verse to eh. Then, sa 1 John chapter 2, sundan niyo ako 1 John chapter 2 verses 15 to 12. Si John naman nagsasalita tungkol sa kadaigdigan, sa kamunduhan. Okay. 1 John chapter 2 verse 12 to 15 to 12 to 15, baliktad yun. 12. I'm right to you. Hindi. Chapter 2 verses 15. Verse 15 nga. 15. Ayan. Do not love the world or anything in the world. Huwag niyo mahalin yan. Huwag niyo mahalin yung mga bagong cellphone na lumalabas. Huwag niyo mahalin ang mga bagay na ina-advertise. Huwag niyo hangarin yan hanggat maaari. Kaya kayo nagkakautang-utang. Kung ano yung bago, kung ano yung maganda, bili agad. Hindi man lang iniisip, mag-budget, walang financial management, kaya nagkakadahirap, nagkakautang-utang, nababaon. Huwag niyo mahalin yan. Huwag niyo hangarin yan. Huwag niyo na mahalin yung daigdig. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Halos makalimutan nyo na mag-tithes kasi inuunan nyo mga gusto nyo. Mga naisin nyo. Yan naman talaga dahilan no? Kaya nakalimutan mag-tithes. Mahal nila ang mga magandang naka-display sa Facebook, ay sa Shopee, sa Timo, sa Lazada, lahat ng mga apps in-apply nyo na Ngayon, di na uso kasi shopping na pupunta ka pa ron Shopping na yan. And then, bili agad. Pati tuloy yung pag-offering, pang-tithes na dadamay. Huwag niyo mahalin yan. At ngayon, pinakikita niyo bago. Maganda na ngayon ba? Pagagandahin pa. Maganda na yung kotse, pagagandahin pa. Ano ba dahilan para pinagaganda natin yan? Wala, yabang lang. Aandar din naman ang kotse kahit di mo ipamodify. Titirhan din naman ang bahay kahit hindi mo ipaganda. Wala, yabang lang. Mahal nyo ang daigdig. Mahal nyo magpa-show. Mahal nyo na ipakita ang lahat ng yan. Yan ang ibig sabihin doon. Huwag nyo mamahalin yan. Kasi yung kayamanang iyan, yung pagpapalang iyan, ihanda nyo kung kailan kayo gagabitin ng Diyos. Unang-una, i-share nyo sa church. Pangalawa, malay nyo may nangangailangan, ipahiram nyo para maging pagpapala kayo. Malay nyo, mayroong mga activities dito, si Micah na kailangan magbigay ng bigas, ng mga dilata sa mga members, tumulong din kayo. Malay nyo, may nangangailangan ng misyon. Baka ikaw ang tinitibok ng puso ng Panginoon, tumulong ka sa misyon. Praise God. And that is the meaning of blessing sa inyo. To become a blessing to others. Iba hindi, ay, may blessing ako! Bili doon, bili dyan. Wala, hindi nagpagamit. Sinatisfy niya ang sarili niya. You love the world more than God. Ano sabi doon? Pag mahal nyo ang daigdig, wala, hindi nyo mahal ang Diyos.
Pag kinaibigan nyo ang daigdig, hindi kayo kaibigan ng Diyos. Kaya nga kayo pinagpapala eh. Isipin nyo, pag pinagpala kayo, Lord, ba't niyo ako pinagpapala? Hindi lamang para masiyahan kayo, para masiyahan din ang mga kapatiran. Para masiyahan ang mga kamag-anakan. Para ma-bless ang ibang tao. And that is the purpose of blessing. Hindi magpasasa kayo. Sa Romans 12:2. Sige, sa Romans 12:2. 12:2. Si James, galit na galit sa mayaman. Kayo, sisirain din niya mga bagong cellphone nyo, yung mga bahay nyo, maguguho din yan. Yung mga ginto nyo, kakalawangin. Nagtaka nga ako, ba't kakalawangin ba yung ginto? Hindi. Pero sa isip niya, nasisira lahat yan. Huwag niyong mahalin yan. Huwag niyong i-prioritize yan. Hindi nyo iniintindi mga nangailangan, puro sa inyo lamang. Sabi naman dito sa verse 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya nga, okay masyadong nakababad sa Facebook, no? Painggitan lang yan eh. Pakikita kung saan galing, pakikita kung anong bagong bili, ipakikita kung ano yung kinakain, ipakikita kung saan sila nagbakasyon, ipapakita lahat. Pati pambayad ng kung ano-ano, pati kinita, ipakikita. Pinakikita din, limpak na pera. Huwag niyo makikita. Anong purpose? Para mag-inggit kayo sa mga classmates nyo? Para ipakita nyo sa mga kapatiran nyo na kayo umuunlad na? Hindi maganda yan. Yan ang uso ngayon, trend na, no? Pati pakakainin, pakikita pa. Okay lang within the family, no? Within the family. Kami ginagawa namin yon. Pero ipakita sa mga kaibigan, wala ka namang purpose doon. Unless, ilagay mo ron, dagdagan nyo na lang. Thanks, Lord. Yeah. May mga nagpapakita na nandun sila sa magandang lugar. Thank you, Lord, you experienced that. Kasi yun naman ang purpose. Pasalamatan talaga ang Diyos. Okay lang yun. Sige, maglagay kayo sa mga mighty na magandang lugar, magandang ang mga binili nyo. Basta lalagay nyo lang, dagdagan nyo lang, pasasalamatan nyo ang Diyos. Okay. Dagdagan nyo ng mga music na papuri. Okay yun. Welcome yun. Hindi yung pwede naman. Dagdagan natin ang touch ng Panginoon. Okay. Doon naman sa Matthew 16:26. Okay, Matthew 16-26. Kaya dito, sinasabi dito talaga ang purpose ng Panginoon ni DJ, huwag niyong i-career na habulin ang kayamanan dito. Huwag. Di bali nang hindi nyo naabutan ang promotion, di bali nang hindi kayo natanggap muna sa trabaho, di bali nang walang blessing ngayon. Okay? Ito sabi kasi ng Panginoon eh, what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Of what can anyone give in exchange for their life? Sa Tagalog, ano mapapala ng isang tao kung makuha man niya ang budaigdig, pero mapahamak ang kanyang kaluluwa? And Jesus said, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Mag-tithes naman kayo. Tumulong naman kayo. Mag-share naman kayo. Lahat na ng kayamanan, nakakalat na dito sa daigdig. Meron kang pag-aari dito, may pag-aari ka sa kaliwa, sa kanan, sa lahat ng kanto, pag-aari mo, ito ang tanong. Meron kang pag-aari ba sa kalangitan, dun sa taas? Pag wala, sayang lang, kasi lahat na niya masisira eh. Pinagmamalaki, may investment ako sa ganito, meron akong kinikita sa ganito, meron akong pag-aari sa ganito. Minsan tanongin nyo, meron ba akong kayamanan na nakalaan para sa walang hanggan? Mag-invest din kayo para sa inyong buhay na walang hanggan. Kasi lahat masisira dito. Kaya nga sabi ni James kayong mayaman, mahal na mahal niyo ang inyong mga kayamanan. Lahat ng yan mawawala din. Sige, mahalin niyo lahat yan. Alagaan niyo, pagmalaki niyo yan.
I-post nyo yan, pero hanggang dyan lang yan. But the treasure of God, sabi niya Jesus Christ, sa Matthew 19:21. Ito ang payo sa atin ni Jesus. Chapter 6, verse 19. Minsan kasi nagkakasobra-sobra eh. Do not store for yourselves treasures on earth. Si Jesus na nagsabi nito, ha? Huwag kayo bili ng kayamanan dito. Huwag kayo bili ng lupa rito, ng bahay. Huwag kayo magpaganda rito. Huwag kayong bili ng mga gandang gamit dito sa lupa. Where moths and vermin destroys, and where thieves break in and steal. 20, pakidugtong. But store up yourselves treasure in heaven. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. And lastly sa 21. Okay, 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya ang puso nyo, masuunahin nyo talagang asikasuhin ang mga bagay na yan kesa tumulong sa church. Mas uunahin nyo na mamasyal sa lahat ng mga lugar na maganda kesa umattend sa church. Kasi yung puso nyo nandun yung matikman ang magandang bagay at buhay dito sa daigdig. Bibigyan naman ng Panginoon yan sa tamang panahon. Kung nasan daw ang inyong pinakananasa, yung treasure nyo, yun ang nasa puso nyo. Yun ang susundin nyo. Pero pag ang treasure nyo si Jesus mismo, ang inheritance nyo si Jesus mismo, ang kayamanan mo, ang kanyang mga salita at kanyang mga pangako, hindi talaga kayo mawawala sa presensya niya. Hindi niya kayo mawawala at nakaka-inspire na tumulong sa church. Kasi ito ang treasure nyo. Lagi mong sinasabi sa mga anak ko, wala akong may iiwan sa inyo kundi yung lumang bahay natin. Bahala na kayo ron. At tulungan nyo na lang suportahan ng church. Kasi lahat ng pera ko, 90% of my income nandito. Hindi ko nga mapagawa yung sasakyan ko. Pero blessing din ng Panginoon, ano? Blessing talaga. Kasi sabi ko, bibili ko ng brand new na sasakyan kapag ako magre-retire. Kasi pag kami nagre-retire, may mga bonus siya na binibigay ang GSIS. May mga extra income yan. Yun ang bibili ko. Pero hindi pa ako nagre-retire. 3 years pa bago ako mag-retire. Binigyan na ako ng bagong sasakyan. Kapag sa inyo, yun nga, yung high Ace. So, natikman ko na magkaroon ng bagong sasakyan. Kasi puro second hand ang binibili ko, no? Meron pa nga yung unang sasakyan ko, bulok, no? Pinalitan pa ng makina. Unang sasakyan ko, nung pinaandar ko, lakas ng usok. Yung pala sira na makina. Pangalawa, medyo maayos second hand yung L3. Pero ngayon, sabi ko, gusto makatikim naman, maka-drive naman ng brand new. And God, before 3 years na ako mag-retire, binigyan niya, nauna na. Kaya, kapag kayo tapat sa Panginoon, at kapag nalugod sa inyo ang Panginoon, pati yung mga ekstrang hinahangad nyo, ibibigay ng Panginoon yan. Pero pag nabwisit sa inyo ang Panginoon, hindi kayo, mahirapan kayong kunin yon. Kasi hindi siya natutuwa Ang puso nyo ay puno ng kamunduhan. Ang puso nyo ay puno ng kayabangan dito sa daigdig. Ang puso nyo ay puro panglaman lang. Hindi nyo siya naiisip. Kaya, minsan may mga bagay na dumarating sa atin hindi maganda kasi hindi siya natutuwa sa puso natin. Kaya sabi nga ni James, okay, kayo mga mayaman, lagi nyo inuuna mga kayamanan nyo, tignan natin, mabubulok din yan. So, patience in suffering. And then, dumako naman siya sa another topic, kahit na kayo ay nagsasuffer, still continue to believe in God. Jesus is coming. James, ang kanyang halimbawa na sila'y nagtatago, na sila'y nagtitiis, na sila ay under pressure, patuloy silang naghihintay sa Panginoon. Sabi niya, maghintay lang kayo, pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos.
Tingnan nyo mga farmers. Alam namang kumita agad sila. Palay agad yan, bigas yan. Maraming proseso. God is processing us para pagpalain. Lahat ng bagay ay dumadaan sa proseso, sabi niya. Ang farmers, para makatanggap ng pagpapala, kailangan muna ang haba ng paghihintay. Mga 3 to 4 months yata paghihintay sa pag-aani. The same way, ganun din, maghintay lang kayo kasi part ng pananampalataya, hindi mawawala talaga ang paghihintay. Dahil kung hindi kayo makapaghintay, wala kayong pananampalataya. Part ng pananampalataya yung nagtitiis. Kasi kung hindi kayo magtitiis, susundin niyo ang inyong laman, wala kayong pananampalataya. At ang magandang halimbawa niya, tingnan niyo nga si Job. Si Job ay dumanas ng katakot-takot na pagsubok. Sinubok siya sa pera, sinubok siya sa relasyon, sinubok siya sa pamilya, sinubok siya sa kaibigan, sa emosyon, maging sa spiritual, halos mag-doubt na siya sa Panginoong Diyos. Kasi binigyan siya ng mga sakit, lahat na. Yung mag-zero balance talaga siya, zero talaga. Pero anong sinabi niya? Lord, alam ko wala akong kasalanan, mananatili akong tapat sa iyo. Alam niyang pagsubok lang yon. And he remained faithful in God. Kahit na siya binubuyo, oy, mag-backslide ka na, sabi ng 3 kaibigan. Oy, magsisika, alam ko may kasalanan ka. Hindi, talagang pagsubok lang to. Lahat ng yon, kung ano na tinapon at binato kay Job. Pero sabi niya, hindi. Mananatili akong tapat sa Panginoon Diyos. Yun nga lang, bakit ako pinanganak na itong yung naging tinanas ko, buti pang hindi na ako pinanganak. Kasi ang hirap, ang sakit, sabi niya. Ang hirap. Afterwards, nung siya'y nagtiis, kaya kayo, huwag niyong tatanungin ang Panginoon Diyos na kayo'y sinusubok. Huwag kayong magsasawa na kayo ngayon ay sinusubok. Huwag kayong mag-alinlangan na ngayon kayo ay sinusubok. Manatili kayong tapat. And at the end, alam niyo, yung kayamanan niya, dinoble. Yung mga anak niyang namatay, sabay-sabay, dinoble. Yung mga kaibigan niya na nilayasan siya, dumoble. Lahat ng yan dodoble ng Panginoon. Huwag kayong matakot sa pagsubok. Darating ang Panginoon, ang Diyos puno ng awa yan. Ang Diyos ay kung ano nadarama ng isang magulang sa inyo pag kayo ay nagsasuffer, mas doble pa. Hindi niya kayo kakalimutan. Kaya nga, sabi rito, manatili kayo sa Panginoon. Tapat ang Diyos. And then, of course, sa ating mga pagtitiis dito, in-encourage niya, pag kayo nagtitiis, manalangin kayo. Tumawag kayo. Kung sino sa inyo may sakit, dahil sa kakaproblema, sakit ng ulo, o di kaya ang nagdadanas na nagkakaroon na ng nervous breakdown, o di kaya dahil nga sa kanilang problema, ipanalangin niyo yan. Tumawag kayo ng mga kapatiran. The prayer of the righteous will be answered. Sabi niya, manalangin kayo. Maging kayo, you are righteous. Alam niyo tapat kayo, wala kayong kasalanan. You just pray for it. Tapat ang Diyos. Kaya in the middle of suffering, in the middle of the problem, in the middle of trials, ito sinabi niya, manalangin kayo. Tulad ni Elijah. Si Elijah hindi naman superpower yan eh. Si Elijah wala talagang kapangyarihan. Kaya lang, yung panalangin niya taimtim. Nung sinabi niyang wag umulan, talagang hindi umulan. Nung nanalangin siyang umulan, umulan. So the prayer of the righteous will prevail. Kaya in the middle of suffering, problem, trials, you are righteous in the eyes of God. Your prayer will prevail. Instead na magmaktol kayo, instead na magtatarang kayo, instead na away nyo lahat ng mga tao at sisihin silang lahat dahil sa mga suffering nyo, huwag nyo gawin yon. You sit down, you meditate on God, and pray. Talk to Him personally. Alam nyo, nawawala yan. Nawawala. Ano yan? Subok na yan. Ako mismo, sa gitna ng problema, sa gitna ng sama ng loob, sa gitna ng alinlangan, instead na mag-react kayo,
umupo kayo, manahimik kayo, at magsambit kayo ng panalangin. It is effective. It is effective. Kaya dito sa gitna na ito, sabi niya, the prayer of the righteous prevails. Magpiprevail ang inyong panalangin over this sea of problem. Over sa mga kinatatakutan nyo, the prayer of the righteous will prevail. And lastly, yung last verse na to, kasi talagang under pressure sila, may mga talagang nagbabackslide, nawawala na. Either napunta na sa kabunduhan, either natakot dahil ayaw maaresto, either nagsawa na kasi lagi na lang sila sa sementeryo, or nagtatago, or hindi nila mahayag ang kanilang sarili, nag-backslide na. Ang payo dito ni James, sabi niya, sa verse 19 and 20, bakibasa nga natin itong last verse na to. Kaya, kapag kayo ay lumakas sa loob, kapag na-answer ang inyong panalangin, kapag napatotohanan nyo ang katapatan ng Diyos, ang gusto niya, gawin nyo itong maging halimbawa at pang-encourage sa iba. Sabi niya sa verse 19 and 20, pakibukas nyo nga sa James 5, 19 and 20. My brothers and sisters, sabi niya rito, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back. Kung may mga kapatiran kayo nawawala dahil nadidismaya, kung may kapatiran kayong nalulungkot, o di kaya nag-backslide dahil nandun na siya sa kabunduhan, kung may kapatiran kayong dati niyong katabi lagi, ngayon wala na, ang sabi rito, ibalik niyo siya. Encourage niyo siya. Remember this, sabi niya, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sin. Ibig sabihin doon, kahit anong nagawa nilang kamalian, kalilimutan ng Diyos, may balik mo lang. Ibalik niyo sila. Huwag niyo silang husgahan. Huwag niyo silang sabihin, hoy, mapapa-impyerno ka na. Nag-backslide ka kasi. Hindi. God's mercy is from eternity to eternity. God's mercy cover all our sins. Kaya ibalik, maging ang sarili nyo, kung kayo'y nakukonvict, na nakalimutan nyo na ang Panginoon, nakalimutan nyo na ang gawain, o nanghihinawa na kayo, encourage yourself to turn to God. At lahat ng pagkakamali natin ay handang i-cover at patawarin ng Panginoon. Naghihintay lagi ang Diyos sa atin. Siya ay the sweetest person in the universe. Gusto kanyang bumalik lagi. Gusto niyang alalahanin mo siya lagi. Gusto niyang kausapin mo siya lagi. Tayo lahat magsitayo. Sige po. Tayo lahat magsitayo. So as a church, we have the obligation to encourage one another. As a member of the church, let us be conscious with our promises, our vow with God. Nung sinabi ng Lord, I will follow you. As a member of the church, ang i-treasure nyo sa puso nyo, hindi kung magkano magiging salary nyo. Huwag nyo i-treasure gaano yan. Bagamat kailangan din. Huwag nyo i-treasure ang mga kikitain nyo. Ang i-treasure nyo mga pangako at salita ng Diyos sa puso nyo. Whether you have or you have nothing, God will give you joy in your heart. That is the real treasure. Yung masaya ka, payapa ka, wala kang inaalala because you are protektado ka ng Panginoon. Your treasure is God Himself. Ang iyong kayamanan ay ang Diyos. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong salita. Lord, bagamat ito'y sinulat 2,000 years ago, ito ay pinaalala niyo sa amin at ito ay applicable sa bawat isa. Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa. Lumakad sila ayon sa inyong kalooban.
At Lord God, ipadama nyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong katapatan, ang inyong pagmamahal sa kanila. Taas po natin ating mga kamay. Tapatan Diyos, di niya kayo pababayaan. At higit sa lahat, ang inyong kayamanan ay ang kanyang presensya sa buhay nyo. Tanggapin nyo ang presensya ng Diyos na hindi kayo pababayaan. Hindi kayo bibigyan ng hinanakit ng inyong kalooban. Siya magdadala sa inyo, siya magbubuhat sa inyo, siya ang mag-iingat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.